mong kutkut yung pantalo ng iba? Tangin ng kabaklaan yan. Wala akong magawa sa iyo. Pumutok isipong ko. Tangin. Pumutok isipong ko. Hindi ko na-expect yun. Considering na nasa kalagitnaan tayo ng linggo, which is mahina, kasi yun linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, mahina talaga ng mga araw yan Tapos nagsisimula pa lang mag-pick up ng pace mga bandang Thursday, Friday. Tapos pinakamalakas natin ang Sabado. So yung Sabado, you have to make sure na lahat full pack pagdating ng Sabado. Nakatulog ng maayos, maganda mood mo, etc. etc. Dapat mabilis lahat ang kilos. Kasi Sabado, yan yung panahon talaga para bumawi tayo sa lahat ng kalugihan kung meron mang mga araw na hindi masyadong malakas. Medyo mahal ang babayaran ko ngayong cut-off na to. I need to raise 30,000 pesos para lang sa inyo. Na malinis na tubo. 30,000 pesos. Another 30,000 pesos sa katapusan. So alam niyo hindi mura ang bayad sa inyo. Hindi mura. Ako, wala akong kita. Wala akong sweldo. Kung sakali man na kumita itong negosyo, good. Magkakapera ako. Kung hindi kumita yung negosyo, ako lang mag-isa kakain ng lugi. So, you make sure you're at tip-top performance. Ganon kasimple konsepto. Kapag kumita, alam ninyo, kasama kayo sa pagkita. Pag nalugi, ako lang mag-isa kakain ng lugi. Susweldo pa rin kayo hanggang doon sa huling araw kung kailan man kayo kailangan. Ganon kasimple. So, sige. Good. Question and answer tayo. Go. And go. How do you deal with your Tagalog, man na lang kasi. Mas mahirap. Ay paano mo hinaharap yung mga pag-urong mo, sir? Ha? Setbacks. Setbacks. Parehas ng pagresolba ko sa problema, yung pagresolba sa setback. Hinahanap ko kung bakit nangyari yun, tapos sinisigurado kung hindi na mauulit. Kasi technically, parang it's another, prelude to problem yan 'Di ba? Prelude to problem. Setback muna. Prelude to problem yan. Ngayon, may nangyaring hindi maganda, ano gagawin? Magdaramdam? Hindi gagana yun. May nangyaring hindi maganda, tignan mo kung bakit nangyari yung hindi maganda para hindi na siya maulit moving forward. Follow-up question. Go. Wala. Okay. Go. Next. Dalawang ikot ito, ha? Sige, go. Next. Okay. How do you prioritize your Tangina, nakakatakot kayo. Ang hilig niyo mag-English. Nakalakas maka-nosebleed, putang ina. Okay, sige. How do you prioritize yung mga dreams mo, yung mga goals? Paano mo ipaprioritize na ito dapat ko munang unahin kaysa to. So, paano mo hinini-rank yung isa-isa yung mga ganun? Nagsisimula muna ako sa pinakadulo. Ano yung pinakadulon-dulon-dulon-dulon-dulon, kalundulunduan ng lahat ng pangarap ko. Doon ko muna inuuna. Tapos talagay ko yung mata ko doon. Tapos mula doon, titingin ako pabalik. Tapos makikita mo na yung hierarchy. Yung mga pinaka-importante at saka yung mga hindi masyadong sobrang importante. Ganun ako tumingin. Tapos yung mga short-term goals, makikita mo rin yun along the way. Along the way, makikita mo rin yun. Kasi yung mga short-term goals mo, dapat nagre-reflect kung ano man yung long-term goal mo. Halimbawa, ang long-term goal mo, halimbawa lang magkaroon halimbawa ng bahay. So, dapat ang short-term goal mo, kumita ng pera para maka-afford ka ng bahay. Ganon yung konsepto. Kung ano yung mga short-term goals mo, mga maliliit na mga goals yan, na pag naabot mo, parang pyramid, papunta yan sa isa. Kung ano man yung pinakil nung lahat ng mga kapangapangarapan mo. Lagay mo muna yung sarili mo doon sa pinakatuktok. Tapos saka mo ngayon makikita lahat ng mga kailangan mong components pababa. Yung mga components pababa, yun dapat, yung mga maliliit na mga goals mo na dapat araw-araw mong inaabot. Hanggang sa makarating ka doon sa pinakatuktok. Ang problema ng karamihan mga tao, inuuna mo na yun nasa pinakataas. Tapos walang nakatingin sila mula sa baba. Doon ka nagkakamali. Kapag ka tumitingin ka mula sa baba, titignan mo pataas. Kasi sobrang tayog talaga nun. Sipin mo, sobrang tayog nun. Tapos hindi mo ngayon makita kung saan yung susunod na hakbang para makarating ka ron. So ngayon, ang nangyayari, dahil sa pagod nila, wala sila short-term goals Doon nangyayari Walang short-term goals, meron sila long-term. Ano long-term? Magkaroon ng bahay. O dahil sa pagod nila, kasi wala silang short-term na goal, ang nangyayari, nagpapaikot-ikot na lang sila sa ilalim. Hindi na sila nakakarating doon sa kung saan man sila makakarating. Tanong mo mga tao, kadalasan yan, sobrang common yan sa squatters area. Kasi matagal ako squatter Tanong mo, ano pangarap mo?
kadalasan sasabihin nila magkaroon ng sariling bahay. Kasi wala nga silang sariling bahay. Yung lugar na yon, bahay nila yun. Pero hindi nila lupa, yun nandun. So, anytime pwede silang paalisin. Ganon yung konsepto. So, kaya pag tinanong mo, paano ka magkakabahay? Ang sagot sa'yo, wala, pag nanalo sa loto. Na alam mo nang hindi naman sila mananalo sa loto. Bakit? Hindi dahil malas sila, hindi dahil hindi lang talaga sila tumataya. Diba? Pagka pag pinagpala ni Lord, alam mo rin naman hindi sila pagpapalain ni Lord. Bakit? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi naman sila kumikilos para makarating dun. Diba? Makapangasawa ng kano. Tangina, paano ka makapangasawa ng kano? Hindi dahil pangit ka, kundi dahil wala kang kachat. Hindi ka marunong mag-English eh. Pero kayong dalawa, tanginang hilig nyo mag-English, nakakatakot na eh. Yun ang sagot ko ron. Follow up ako. Okay, go. If your plan doesn't work, dun sa pag-abot mo dun sa short-term goals mo, papunta dun sa long-term goals mo, so paano mo haharapin yun? Lipat na kagad na iba. Hindi gumagana eh. Dahil labas ng dead end. Hindi ka makarating sa patutungan mo. Pagka yung kalsadang nilalakaran mo, dead end. Ipipilit mo? Paving way ka? Magastos yun. Sa oras, sa pera, at sa kung ano-ano pang mga resources mo. Humanap ka na kagad ng yung pinaka-efficient. Hindi ko sasabihing madali. Ang sasabihin ko, efficient. Tapos ang sasabihin ko rin at the same time, you have to learn a few skills here and there. Kasi hindi uubra yung katulad ng ginagawa ng mga ibang scammer. Tangina yung pinakamadaling daan. Yun ang tinatahak nila. Makakuha ka talaga ng pera. Tapos pag nahuli ka ng mga tao, silang-sira ka. Nakita nyo sa internet yan. May mga taong kumuha ng pera, mabilisan lang. Tapos silang-sira sila. Nakikita mo ngayon, may binabanata, nagbebenta ng second hand na kotse. Quick money lang yun eh. Diba? Yun ang sagot ko rin. Follow up, go. Yeah. Kaya mo bang tahakin yung way na yun kahit pag-isa ka lang? Yung pag-abot sa pangarap, it's a very lonely road. It's a very lonely road. Magsulat ka na pala ng pangarap. Ay, ng pangarap mo. ng questions mo. Jail kasi. Okay, magsulat ka na lang ng mga questions mo. Para babasahin na lang ng mga tropa natin. Okay. Sige, going back. Ano ka yung tanong mo? Sorry. Kaya mo bang tahakin yung mag-isa ka lang talaga. Pag tumutupad ka ng pangarap, mag-isa ka lang talaga. Swerte ka kung may kasama kang tutupad sa pangarap mo. Swerte ka nun. Pero sa madalas na pagkakataon, wala talaga sasama sa'yo. Kasi alin lang naman sa dalawa yan eh. Yung pangarap ng iba, yung pangarap mo, hindi man pangarap ng iba yun eh. Yung pangarap mo, mag-isa, hindi naman pangarap ng iba yun eh. Swerte ka kung may mga maniniwala sa pangarap mo ng mga taong walang pangarap. Kasi hindi naman lahat kasi ng tao makakatupad talaga ng pangarap eh. May mga tao, wala talagang pangarap, ang gusto lang magtrabaho. Swerte ka kapag nakachamba ka ng mga taong ang gusto lang magtrabaho, tapos tutulungan ka tuparan yung pangarap mo. Diba? Okay lang yun, good shit yung ganun. Swerte ka rin kung may kasama ka sa buhay, baka either magulang mo, o either ka sa jowa mo, o kung sino man nakapaligid sa'yo, tutulungan ka marating yung pangarap mo. Swerte ka. Pero sa madalas ng pagkakataon, wala naman pakialam ang mga tao sa pangarap mo eh. Lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Worse, yung iba, wala talagang pangarap, ang gusto magpaikot-ikot lang dito. Sumweldo, ubusin yung sweldo. Sumweldo, ubusin yung sweldo. Sumweldo, ubusin yung sweldo. Somewhere along those lines, magkakaanak, kakantot sila, gano'n, magkakaanak sila. Yung anak nila, papatapon nila sa eskwelahan, sana magkaroon ng pangarap dun. Yun ang common na nangyayari. Tapos along the way, dahil nakita ng anak nila kung paano sila nabuhay, na lahat na lang ng pera nila, binibigay nila sa anak nila, nagmamadali ngayon yung anak nila na mag-anak din. Tapos ngayon, sira na lang ngayon lahat ng pangarap nila. Kasi ang pangarap nila, yung anak nila, magkaroon ng pangarap. Ang problema, nakita lang ngayon sa kanila kung ano buhay nila, ginaya lang nung anak. Kung ano puno siya, bunga. Ang bunga, hindi nalalayo sa puno pag nahuhulog. See? So, tatanong mo, mag-isa? Mag-isa naman talaga ako eh. Diba? Mag-isa ako sa pag-abot ng lahat ng pangarap ko. May mga taong nakakatulong along the way. Ikaw, diba? Kayo, diba? Pero at the end of the day, kung iiwan nyo man ako kasi may kanya-kanya kayong pangarap, maintindihan ko yun at tutulungan ko rin kayo katulad ng pagtulong nyo sa akin. Ganun yung konsepto. Lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Kung wala kang pangarap, edi stick ka muna rito. Diba? Tapos along the way, diba? Punta na tayo rito, punta tayo dito, punta tayo dito, punta tayo sa kung saan-saan lugar. Tapos dun sa lugar na yun, nakakita ka, putang ina mo, ito pala ang gusto kong pangarap. Ito eksakto yung gusto kong mangyari sa buhay ko habang buhay. Ayoko na magtrabaho sa Chester, tulungan mo na lang ako. Okay, sige, tutulungan kita para makarating ka rin sa pangarap mo. Ganun. Tulungan lang naman yan eh. Diba? Tutulungan nyo ako makabot sa 1 million piso, tutulungan ko kayo maabot yung pangarap nyo. Huwag lang kayo aalis. Pag umalis kayo, nag-resign ka rito, bala ka sa buhay mo. O tignan mo, katulad nila, di ba? Nagkukumahog ngayon na bumalik dito. Katangahan nila, nagdesisyon sila instant eh. O yan, instant din yung setback. O yun, setback. Instant din. Regret. Ang dali talaga magsisi kapag katanga ka eh.
Ang dali, lagi nasa huli pagsisisi. Nagdesisyon ka ng katangahan, paglabas mo ngayon, kailangan mo pala yung putang inang taong yun, o ngayon, gago. Wala na. Touch move na, nakahanap na nakapalit mo. O, yun. Ganun lang naman kasimple yun eh. Sige, next question. Okay, so ito po yung tanong ko, sir. So, looking at you, sir, being both an influencer and also a small business owner. So, Putang ina talaga, nakakatakot talaga. kasi kayo natural na Matalino po kasi sa'yo. yung- Due to the fluctuation of the difference between subclause A and subclause B. Hindi, ganun talaga yung epekto sir pag matalino yung boss namin. Putang. Matalino din yung mga tao. Hindi naman ako nag-i-English sa harap ninyo eh. Okay, sige. Hindi, sir, Oh, basta sige, nasa go. asa eh. Okay, sige. Okay, sir. So, Ilapit mo sana sa'yo yung mic. Huwag mo sana pagkalayo-layo. sige, nunot ko. Sige. So, looking at you, sir, being po an influencer and also a small business owner. So, natural po yung magkaroon ka ng bashers or haters, sir. So, how do you consider them? Do you consider them as your enemy or hindrance? Or do you consider them as your motivation? Naaawa ako sa kanila. So, totoo, naaawa ako sa kanila. Kasi yung mga basher, tignan mo, ang common denominator ng mga basher ko, tangina, takot din yung mga basher ko sa akin eh. Ang common denominator nila, kung hindi lock profile, fake account. Yun ang common denominator ng halos lahat ng mga basher ko. Napakabihira. Siguro sa 100 basher ko, mga isa lang doon yung totoong profile niya yun. Napakabihira. Napakabihira. Tapos tignan mo, pagka nalaman mo kung ano buhay ng mga tao na yun, yung iba ron, taka na, personal na pumunta sa akin dyan. Ba't mo ba kinukut-kut yung pantalo ng iba? Tanginang kabaklaan yan. Wala akong magawa, sir. Pumutok yung sipong ko. Tangina. Pumutok yung sipong ko. Hindi ko na-expect yun. Ano po, sir? Paano pigilan ang buho? Ato, turuan ko rin kayo isa pa. Pagka may kausap ka, tumingin ka sa mata. Hindi pwedeng nagtanong ka, tapos nakaganong ka, tapos kabastusan yun. Tinuturuan ko kayo ng manners yung hindi tinuro sa inyo ng mga magulang ninyo, tuturo ko sa inyo. Masasaktan ka rito, mahihirapan ka rito, pero paglabas mo rito, may manners ka na. Kaya mo makipag-usap kahit sa mga mayayaman tao. Sige, go. Ano, sir? Paano pigilan ang luho? Huwag kang bumili. Minsan di ko mapigilan eh. Ano yung mga ano po, alam ko naman na di kailangan, pero yung natutokso. Opo. Hindi pwede subconscious ang nagmamaneho sa'yo. Ikaw dapat ang nagpo-program sa subconscious mo. Ganon kasimple yun. Subconscious mo kasi yung nagmamaneho sa'yo. Yung nararamdaman mo, tawag ni Robin Padilla doon, yung urge. Yung urge. Yung urge sa gastusin mo yung pera. Opo. Matuto ka. Simple lang naman ang konsepto eh. Subconscious, well, hindi pala simple yun, sorry. Hindi simple. Kasi nakita ko sa tondo yan eh. Yung ganyan. Tangina, wala na nga sila halos makain, pero yung putang ina Shopee, deliver pa rin ng deliver sa mga bahay nila. So, Hindi pala ganun kasimple. Self-discipline eh. yes po, sir. Tangina, bigat. May isipin mo. Isipin mo yung konsepto na kayo, mga bago pa kayo, eventually mababurnout kayo rito, tapos manghingi kayo ng day off. Sila nanghingi ng day off eh. Ako nag-day off pa ako. Kahit may sakit nga, kahit nilalagnat, tangina, bakbakan pa rin eh. The only time na mapapatigil mo ko saglit sa pagtatrabaho, pag kayong lahat hindi nagtrabaho. Kasi sa dami na sinusuplayan na tao ron, di ko kaya mag-isa. Hindi ko na kaya mag-isa. So, yun lang yung araw na mag-day off ako. Yun lang yun. Pero overall, tangina, kailan ako nag-day off. Yun, yung huli. Yung magkakasama tayo, nag-swimming dun. Hindi naman talaga para sa akin yun, para sa inyo yun eh. Kayo dapat yun eh. Diba? Kaya tignan mo, kahit na nagsuswimming kayo ron, ako bakbakan pa rin ako eh. Reply pa rin sa lahat ng mga tao. Nag-swimming ba ako? Hindi ako nag-day off. Hindi ako nag-day off. Kasi hindi ko naman kailangan. Kayo kasi kailangan nyo eh. Kasi matibay kasi yung utak ko. Matibay yung dibdib ko. Swerte rin ako, matibay din yung katawan ko at the same time. Pero di naman lahat ng tao kaparehas ko eh. Kung gusto mo pumarehas sa akin, sabayan mo ko. Tapos yung limitation mo, ma-i-stretch. Si Gil, takin na, stretched out ang limitation nito ni Gil. Stretch out ang limitation ni Gil.
Sobrang stretch out nga ng limitation ni Gil. Tangina, walang nakasabay sa akin bukod kay Gil. Imagine mo, puta. Nasa corporate, tapos biglang nasa basurahan na. Nagbabalat ng tareta. Tapos ngayon, biglang titinda sa kalsada. Tapos ulalit, arawin, andyan siya. Hindi nyo pinagdaanan ni Gil. Tangina, pagka babae ka, susuko ka. Yung mga lalaki nga, puta, nagsisisuko eh. Diba? Yung mga nakaraang mga lalaki rito, hindi raw kaya yung puyat, hindi raw kaya yung trabaho, hindi daw kaya yung ganito, hindi daw kaya yung ganyan. Lahat na lang hindi kaya. Tangina, sabi ko sa isip ko, wala putang ina, mga weak kayo, mga mahihina kayo. Wala, mas malakas pa sa inyo yung babae, sige. Wala, mga mahihina kayo. Mahihina kayo. Weak. Ang nakakagawa niyang ganyang klase ng weakness, mga magulang din. Yes po. Paano? Sinasabi ng mga magulang sa mga anak, hindi, ayokong pagdaanan ng anak ko yung pinagdaanan ko. Putang ina, ayaw mo pagdaanan ng anak mo yung pinagdaanan mo. Ano ngayon na nangyayari sa anak mo? Tangina, ni simpleng trabaho, hindi kayang gawin. Simpleng trabaho, hindi kayang gawin. Ano nga ulit tanong mo? Paano pigilan ang luho po? Paano pigilan ang luho? Kailangan mong patibayin yung sarili mo. Magkaroon ka ng safeguard. Dapat mas importante yung pangarap mo kaysa sa luho mo. Yes po, sir. Ganun kasimple yung konsepto. Hindi masyadong komplikado yun para sa akin. Pero hindi naman kasi lahat ng tao kasi tibay ko pagdating sa luho eh. Tignan mo. Ano luhong binili ko? Yossi, Cobra, tobacco. Hindi, yung tobacco matagal na yan eh. Matagal na yan eh. So, hindi yan bago. Bago pa ako magsimula dito. Diyan na yata yan eh. Yossi, Cobra, kape. Sige, pwede na rin kape. At saka aircon. Sa umaga. Hindi mo nga makonsider na luho yung aircon eh. Kasi kailangan natin ng matinong tulog. Kailangan natin ng matinong tulog. Pero hindi naman nakasin normal yun para sa mga ordinaryong taong bayan na nagtitinda sa tabi ng kalsada na naka-aircon ka. So sige, considered na din na luho yun. Yun lang lahat ng luho ko. Pero Shopee. Met, deliver. Lahat ng binili ko dito na galing ng Shopee, lahat yan mga kailangan lang. Wala akong binili dito na hindi kailangan. Nangingiti na yung isa yun. Bili pa ng bili. Mga bagay na hindi naman kailangan. Bili ng bili. Okay. Next question. Ako na lang ang magbabasa. Sige. Ito yung tanong niya, sir. How to conquer distraction and bad habit? For example, your business has failed. Ano ang dapat gawin? Ulit daw basa. Okay. Isa lang to. Okay, sorry. Kala ko dito. How to conquer... Dito ka, usog ka. Hindi ka pasok sa camera. How to conquer distraction and bad habit. For example, your business has failed. Isang question na yun. Yung unang question niya. How to conquer distraction and bad habit. Yung distraction, every now and then, kailangan mo yan eh. Yung healthy na distraction, kailangan mo yan. Ang tawag doon, escapism. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng healthy distraction, mababurnout ka. Usog ka nga muna. Sige, makulit eh. Sinabi nang hindi kita sa camera eh. Trust ko na lang. Okay. Man, okay. So, makita yung mukha mo sa camera. Sorry. Yan. Yung distraction, importante yan eh. Hindi lang alam ng maraming mga tao. Nagkakamali lang sila dun sa sobrang distraction. Wala na sila resulta. Unahin mo yung resulta. Kung magkaroon man ng distraction, nagkaroon ka ng resulta muna bago ka magkaroon ng distraction. Hindi nyo napapansin, bakbakan tayo doon, di ba? Tapos maya konti, nangungulit ako sa inyo maglaro tayo ML kahit nagtatrabaho pa tayo. Bakit? Wala naman na kasing ginagawa eh. Kaysa antokin kayo, di ba? Maglaro na lang tayo. Kaysa tuyuin nyo yung utak ninyo, scroll kayo ng scroll, mindless scrolling na. Tapos wala kakwenta-kwenta yung mga pinagpapapanood nyo. Worse, nakikipag-chat pa kayo sa kung sino-sinong putang ina. Diba? Di mag-ML na lang tayo. Ayun. Distraction yun. Technically, distraction yun eh. Diba? Pero, isipin mo yung konsepto na kung hindi ko gagawin yung distraction na yun, ano ngayon ang mangyayari? Ang mangyayari, mindless scrolling para hindi kayo antokin or worse, makatulog ka sa trabaho. Diba? Ayun. Importante ang distraction. Pero merong healthy na distraction. Merong hindi na healthy na distraction. Paano mo malalaman yung difference? Pag nagkakaresulta ka pa, healthy pa yan. Pag hindi ka nagkakaresulta, hindi na healthy yan. Nasobra ka na sa distraction. Ano nga ulit isa pa? Yung kadugtong ng distraction.
Basahin mo ulit. Distraction and bad habit. Ayan, bad habit. Bad habit, palitan mo ng good habit. Paano mo mapapalitan